So tingin mo si APC ang i-ask ni VP na maging Vice President niya next election? If VP is going to ask Alan Peter, I will not be surprised. I mean, the guy has balls of steel. 'Di ba? And he showed up during the very, very critical time ng bansa natin. So tingin ko, deserve naman ni Alan Peter yan. Sabi ni Max, Miss Joey, pag hindi ba sila umattend sa invitation ng fake BRC, pwede ba sila ipa-contempt ni Kiko? Gaya na sinabi niya kahapon sa meeting nila. Oo, pwede. Kasi kinikilala na yung sarili nila na ano di ba? Kinikilala nila yung sarili nila na legitimate na BRC. So, if kung trip ninyo magpa-contempt, edi magpa-contempt kayo, di ba? Ang tanong, sinong pipirma ng contempt order? Kasi pagdedebatihan pa yan. Dahil ang taga-pirma ng contempt order ay ang Senate President. Sabi ni Sally Sueño, napakahirap makachamba, Ma'am Joey. Minsan madaling araw. Salamat na tiyempo ng live mo. Watching po habang nanananghalian. Sabi ni Ma'am Sally, hello po. Naisip ko, Miss Joey, fake BRC tried to play a game of bluff. Isama ng 18 Marines, then cite them in contempt for no-show. And then kung pumunta, stop them at all costs to have their grandstanding. Correct. Kasi ang nangyari, tingin ko, naniniwala itong fake BRC na to. Teka lang ha. Ayan. Naniniwala itong fake BRC na to na hindi napupunta yung Marines. Naisahan sila nung Marines. Kasi maganda yung diskarte ng Marines Naisahan sila nung Marines kasi nagpunta sila. Ngayon, hindi, ayoko pumunta. Pero may invitation sila. Alam nila na meron silang invitation. Tinetempt nila ang Blue Ribbon Committee na isight sila in contempt. Kaya, bilib ako sa tapang ng Marines. Okay? Bilib ako sa tapang nila. Alam mo kung bakit? Kasi yun talaga yung gusto nilang gawin. Ang gusto nilang gawin, tinetempt nila itong sila Erwin Tulfo na isight nila in contempt ang 18 Marines. Bakit? Magwawala ang taong bayan dyan. Magwawala ang taong bayan. Hindi, sunod-sunod rin yung kaputahan ninyo. Tangina, galit na galit na nga yung mga tao kay Erwin Tulfo Kasi kung gusto ninyong i-contempt ang 18 Marines, kinontempt nyo na dapat. Handyan tapos may invitation sila Nandyan tapos may invitation sila. Ba't hindi sila nagpunta sa hearing? Sabi nyo, ayaw kasi nila magpunta ng hearing. O dapat kinontempt ninyo. So ngayon, yung mga katulad ni Dan, at katulad ng iba na tinatwist yung storya, bakit hindi nyo matanong si Erwin Tulfo kung bakit hindi nila kinontempt ang 18 Marines? Naisip nyo ba yan? Naisip nyo ba yan? Bakit hindi kinontempt ni Erwin Tulfo ang 18 Marines? May invitation ng 18 Marines, nandun ng 18 Marines sa Senate, sinasabi ng 18 Marines ayaw nilang pumunta sa hearing. O ba't di nyo kinontempt? Diba? Iba na ba ang times natin? Paano kaming mga puyater? Sabi na ko ito. Ayan. Okay, ano lang to, temporary arrangement lang to. Sabi ni Kwagong Puyat, agree, I believe tinetempt nga nila. In fact, sinabihan ng isa sa mga dating sundalo na walang bayag daw, si Erich. Correct. Kaya sa totoo lang, bilib ako dito sa tapang nitong 18 Marines na to. Diba? Bilib ako sa tapang nitong mga to. Ngayon, yung fake BRC na yan, kahapon, nag-fall apart sila. Diba? Wala silang nagawa, nag-fall apart sila. Madam, tingin nyo, natakot pa din sila sa pagiging legal SP ni APC. Ang kagandahan kasi sa ginagawa ni Alan Peter Cayetano,
the more that he holds, the more that he insists on the law, that he is still the Senate President, the more na nare-reveal yung extent ng mafia sa government. So kung mapapansin nyo, it's not really about Senate of the Philippines led by Alan Peter Cayetano and Senate of the Philippines led by Win Gatchalian. Hindi na siya ganun eh. It is Alan Peter Cayetano versus the mafia government. The House of Representatives, Malacanang, the judiciary to a certain extent. 'Di ba? Walang bayag si Erich kasi napunta lahat sa kuya niya para meron lahat yung babae. Pangtanga lang mga rason at arguments nila, nilalaro nila, alam nila na fake BRC sila. Nagagago lang sa mga taong mauuto at maniniwala sa kanila. Tandaan ninyo, ang arrest kasi, kaya tanga to si Erich Tulfo. Di ba si Erich Tulfo nagbanta-bantayan? Ay, papa-aresto ko kayo. Ang pipirma ng arrest warrant sa Senate ay ang Senate President. Hindi nga kinikilala ni Erwin Tulfo na Senate President si Win Gatchalian. Ang kinikilala pa rin, sabi niya, hindi pa yan totoo, kailangan pa namin ng 13. Diba? Kaya itong Blue Ribbon na to, wala naman talaga silang kapangyarihan. Kasi yung mga contempt nila, and I think that's the reason why that's the reason why the Marines are also very, very courageous, very brave in tempting Erwin Tulfo. Kasi nga, ang pipirma, pag ipapakontempt mo sila, ang pipirma nun, si Alan Peter Cayetano pa rin. Kasi siya pa rin ang Senate President on paper eh. Siya ang legal, mako-question yan. Pag nagpa-contempt siya. Si AC pa rin ang lawful Senate President. Pagdating sa arrest, pagdating sa contempt orders, ang pipirma dyan si Alan Peter. Kaya saludo talaga ako kay APC. Laki ng bayad ni APC, correct. Balls of steel si Alan Peter. And if the more Alan Peter Cayetano insists that we have to follow the law, the more na naglalabasan the more na naglalabasan yung pagkampi-kampi ng mga buwaya. Sabi ni Tiger Lily, Joey, sa ganyang diskarte ng mga fake 11+1, need talagang gamitan ng utak nila Attorney Baligod at APC-headed Senate. Kailangan nila ng matinding tactics para di maisahan ng fake 11+1. Totoo, Tiger Lily. Correct ka dyan. Correct ka dyan. So tingin mo si APC ang i-ask ni VP na maging Vice President niya next election? If VP is going to ask Alan Peter, I will not be surprised. I mean, the guy has balls of steel. Diba? And he showed up during the very, very critical time ng bansa natin. So tingin ko, deserve naman ni Alan Peter yan. This is the Duterte-aligned group. This is the Duterte-aligned group making everyone bleed. Paduguin ng mga yan, patayin ng mga political career ng mga walang silbi sa bayan. Sabi ni Max, Miss Joey, pag hindi ba sila umattend sa invitation ng fake BRC, pwede ba sila ipa-contempt ni Kiko? Gaya na sinabi niya kahapon sa meeting nila. Oo, pwede. Kasi kinikilala na yung sarili nila na di ba? Kinikilala nila yung sarili nila na legitimate na BRC. So, if kung trip ninyo magpa-contempt, edi magpa-contempt kayo, di ba? Ang tanong, sinong pipirma ng contempt order?
Sino pipirma ng contempt order? Kasi pagdedebatihan pa yan. Dahil ang taga-pirma ng contempt order ay ang Senate President. Ganon. So ngayon, kasi kung naniniwala sila sa perspective nila ng fake BRC, sa perspective ng fake BRC, sila ang legitimate BRC, di ba? Di ba? Sa perspective nila, sila ang legit. Okay. So ngayon, kung legit kayo, edi exercise niyo yung contempt powers niyo. Di ba? Exercise niyo yung contempt powers ninyo. Ganun lang naman yan. May makontempt nila ang 18 pero may lalabas pa na 14, correct? Joey, totoo bang lilipat si Sen Joel Kilawin? Sabi ni Mysterious Guy. Hindi na, yun yung chismis. Yung mga ganyang bagay, yan yung mga bagay na dapat na lang natin intayin kung totoo o hindi. Yun ang usap-usapan. Whether that is true or not, we have to wait for it. Ayun, okay? Anyway, guys, at tawag dito, I would just also like to, let us pray for Mindanao, yung mga nilindol doon. Lalong-lalo na yung Gensan na naka-experience ng massive damage because of the earthquake. I am working with a group right now on how we can extend help sa Mindanao. I'd probably go there. So pagdasal lang po natin yung mga kababayan natin. Ayun. Oo nga eh, ingat-ingat ha, ingat-ingat. Ayun. Next hearing kaya kasama na mga Bersamin, sabi ni Moni, sabi ni Moni, ayan. Well, dapat, 'di ba? If ever mo-contempt ang 18 Marines ng fake BRC, tapos lumabas yung desisyon ng SC na sa APC ang legit. Sabi ni Kaka Bells, totoo ma'am, sa sobrang galit ko, ayaw ko manood ng BRC nila. Hindi maatim yung pagmumukha nila, kadiri. Ayun. Walang may paki sa kanila. Naramdaman nila eh. Kasi, nung nag-press con si Senator Robin, yung live ni Senator Robin, grabe talaga yung increase ng viewership. Grabe yung increase ng viewership. Pagkatapos, binabantayan ko rin yung BRC. So, nanonood ako sa dalawang gadget. Ganon. Yung viewership ng Senate ng fake BRC, yung yung viewership nila, hindi nagbabago 7.5. Hindi umaakyat, hindi bumababa. Para ay, troll. Troll lang yung troll lang talaga nanonood sa kanila. Ayun. Miss Joey, ito daw ba na meron session sa June 11 kila Sen Marcoleta? None that I know of. Hindi ko pa sure, hindi ko alam. Ayun. Nung nagkalindol at bagyo na kami, pero hindi namin hinahanap ang inutil na pangulo, sabi ni Not James Mann. Same din po doon sa dalawang Atenean basketball players. Alam mo, ang sakit-sakit nung nangyari doon sa Atenean basketball player. Lalong-lalo na doon sa rookie. Yung taga Agusan del Sur na star player ng Davao. Sobrang sakit. Na dapat maimbestigahan yan. And dapat managot ang Ateneo. As in. Kasi, bakit naging part ng training na dalhin mo sa open sea ang mga athletes na hindi marunong lumangoy? 'Di ba?
Ayun. May mangyayaring malawakang rally sa Luneta, anti-corrupt. Dapat managot talaga ang Ateneo as ma'am, di ko kaya yan. Mali talaga eh. Something is really wrong eh. Alam mo yun? At least kung meron ka mang sobrang hardcore na training na gagawin, you should be at least very you should at least be very prepared. O meron kang mga lifeguard, ganyan, yung mga ganun. Ipatawag nila si Amina, Diyos ko po, siya sarap niya ihawin nang malaman na paano pinapadaloy ng DBM ang pera natin papunta sa bulsa ng mga magnanakaw na yan. Totoo. 'Di ba? Ayun lang. Eka. O anyway, meron pa bang ano dyan? Gusto kong magpaakyat, pero magpapaakyat muna ako nung mga pro-fake BRC. Sino yung mga naniniwala dito sa BRC nila Kiko Pangilinan at nila Erwin Tulfo? Opposing views muna tayo. Sino dyan yung gustong umakyat na taga-opposing views? Ganon. Si Dan sana umakyat siya kasi niraise niya lahat ng issues ng mga nung mga galit sa niraise ni Dan yung mga issues doon sa mga galit sa 18 Marines. Pagkakataon na ni Pacquiao, lalo na malapit ang halalan. Correct. Correct. Napabili pa nanay ko sa Pinas ng radyo dahil kay Tulfo. Ngayon ayaw niya kay Tulfo kahit magkapatid ayaw na kay Tulfo. Sabi ni Sally Sueño. Actually yun yung magandang nangyayari eh. Kasi maraming nagising na mga mga kababayan natin. Ganun. Na sila mismo nakakita. Napanood ko yung TikTok live nyo kay Mojo. Grabe ang pagkaka-brainwash niya. Natawa ako kasi parang sobrang hinanap ko nga yung meron yun yung War on Drugs by the Numbers. Report yun ng Presidential Communications Office before bumaba si PRRD na siya, yung mga info card siya. Nandun siya sa website ng Dangerous Drugs Board, PDEA, at saka DILG before. So binabalikan ko, di ko na makita kasi doon ko natatandaan yung data eh. Ayun. Anyway, ayan. So ipakyatin ko na lang itong mga naghihintay dito. Pero kung sino yung mga gustong umakyat ha, lalo na opposing views, pwede kayong mag-join. Ayan. Oh, asan na? Nawala na si... Ayan, si Rain na lang ang natira. Ayan. Hello, Rain. Hello po. Rinig niyo po ako ng maliwanag. Yes, dinig ka. Okay. So, about sa fake BRC po muna. Kahapon, napatunayan natin na fake sila. Bakit? Kasi yung originally hearing tinatawag ni Bendalo, naging consultative meeting kay Kiko. Parang ginawa nila excuse na, okay, since may dispute pa tayo na hindi nila inaamin, to be safe, gawin na lang muna natin itong consultative meeting. Pero kung mapapansin natin kahapon yung hearing, talagang full force. Matibag, ombudsman, representatives, DOJ, meron din. Tapos sasabihin nyo, consultative meeting lang yon. Kumbaga, lang yun, protection nyo lang yun sa sarili nyo that, to avoid usurpation of authority cases in the long run. So, kasi, napaso rin kayo dun sa sinasabi ni Alan Cayetano, ni SP Alan Cayetano na mag-ingat kayo, you're playing with fire.
Kasi alam nyo na it might be simple words, sasabihin na you might be playing with fire, pero may kagat yon. May kagat yung sinabi ni Senator Alan na you're playing with fire kasi lahat ng pag ang Supreme Court nag-decide dun sa petition na isinampa sa kanila, lahat ng gagawin or ginawa ng fake BRC or fake Senate leadership since June 4, pwede maging void yun. Lahat yun walang kwenta. Di ba? So, ayun po yung point dun sa isa sa fake BRC. Tsaka dito naman, gusto ko lang mag-comment dito kay Gabe Pineda since doon tayo nagsimula. Kanina at medyo interested din kasi talaga ako to comment about that. Etong si Gabe, tama si Miss Joey na pwede natin siya pansinin siguro every once in a while. Pero wag natin siya bigyan ng attention. Nating bantayan yung content niya, Diyos me. Yes, oo. Ganyan ako, ganyan din ginagawa ko kasi rage bait lang eh. Alam mo yung mga post niya talagang gusto lang manggalit just to gain engagement from opposing sides. Alam naman niya kasi na ipagtatanggol ng mga tao yung tama. Ipagtatanggol natin yung tama. So, magpo-push siya ng mali. Di ba? Para lang tayo, okay, bibisitahin natin yung page niya. Nakaipon na siya ng engagement, lumaki pa yung ano niya, viewership niya, and in the end, siya pa yung magiging relevant na hindi naman dapat. Ano yan eh, Rain, si Jam Magno at saka si Gabe Pineda, magka-level sila ng content eh. Rage baiter lang sila. Yung babadripin lang talaga nila tayo ng babadripin. Yes. Diba? And dun sa Miss Joey, dun sa debate kay Gabe Pineda, or kahit kanino, kay Lovely Granada, kahit kanino man sa kanila, hindi dapat patulan. Bakit? Kasi kahit ano namang paliwanag ang gawin mo sa kanila, sarado na yung mga utak niyan. Talagang yung point na lang, bakit nila gusto makipag-debate o bakit sila nangahamon ng debate, hindi para i-prove yung point. Para lang magkaroon din sila ng engagement. Kasi bilang halimbawa, for example, natuloy, Gabe Pineda versus Joey, malamang bibisitahin natin ngayon yung engagement na yun, yung debate na yun, makikipag-engage tayo doon, and then sisikat pa si Gabe Pineda. And we don't want that to happen. Magkakapera siya. Kaya yes. Di ba, kasi nga, attention is convertible to cash. In this time and age, sa social media, dahil na monetize ang mga content sa social media because nandiyan na ang flow ng advertisement money eh. Nasa social media na. Attention is convertible to cash. So you have to think that your attention is currency. So ibig sabihin, ibigay mo ang attention mo, ibigay mo ang pera sa mga taong deserve na magkapera. Yung may magagandang content, meaningful content, yung mga alam mo na meron kang mapupulot, yung alam mo, yung mga ganon. Yun yung pag-isipan natin, yun yung anuhan natin, yun yung gamitin natin prudently yung attention natin sa mga bagay-bagay. O ngayon, kung kunwari, syempre tao lang naman tayo, nabubuisit tayo, gusto rin natin ng chismis once in a while, di ba? Walang problema yun, okay lang rin yun, pero wag nyo silang i-indulge lagi-lagi. Yes. Ganon. Tapos, yung mga followers ni Gabe Pineda, tulad nitong si Chester, si Mojo, yung mga nakausap natin do isang gabi, alam mo, they project themselves as smart people eh. Diba? Gaaral ko ng public administration, eme-eme, ganito. But when you listen to their arguments, hilaw na hilaw, at parang, alam mo yun? Oo, pwede naman kasi nag-aaral talaga siya ng public administration. Kaso nga lang, bakla, hindi porket nag-aaral ka, ibig sabihin, alam mo na. Kaya ka nga nag-aaral kasi wala kang alam. Diba? Kasi kung alam mo na, hindi mo na-aaralin yan. Diba? So it doesn't matter, wala yung ambag dun sa pinag-uusapan natin, except the fact na
it will give you certain level of workable knowledge pagdating do sa pinag-uusapan natin sa politics. Ibig sabihin, hindi ka magiging sobrang outrageous mag-argue and things like that, but it will not guarantee that you will be right. Correct. Doon sa mga discussion, hindi mag-guarantee na tama yung sasabihin mo or whatever. Mga lawyers na, dami ng lawyers na pulpuli. Di ba? Yes. At hindi lang lawyers, yung mga dating justices, yung mga dating dean ng law schools, ang dami na ng kalokohang pinagsasasabi ngayon eh. Di ba? Lalo na dun sa kino-confuse nila yung mga tao that legal yung nangyari nung June 4. Arguing that legal daw yung 12 lang para magka-quorum. Yes, for the sake of argument, legal yung 12 na quorum. Pero hindi legal yung mag-elect ng Senate President pro tempore na 12 lang. Iba kasi yung quorum na 12 sa requirement ng Constitution na 13 or majority of all its members to elect or to declare positions vacant in the Senate leadership. Diba? Yun yung di nagigets ng mga tao na kung iisipin, kahit hindi lawyer, maiintindihan yung Constitution eh. May legal doctrine kasi tayo na verbal lehis or legis, which means plain meaning rule. Ngayon, yung walang room for interpretation, kung walang room for interpretation, kung clear yung sinasabi ng Constitution, let's take it as that without judicial interpretation. Ngayon, kung sinabing all members, majority of all its members, iti-take natin as majority of all its members, kung 24, edi 12 plus 1, 13. Hindi na natin kailangan pagtalunan dapat. Pinagulo lang itong IBP, pinagulo ng mga dating justices, pinagulo ng mga law deans. Kaya yung mga tao nalilito. Kaya nga natutuwa ako sa mga nakikinig sa Miss Joey kasi nag-chat GPT sila. Inaalam, may way na tayo. Tinitest rin nila yung mga sarili-sarili nilang alam, di ba? Correct. At lumalabas talaga na yung mga information sinasabi o pinapakain o pinipilit ipakain sa atin itong mga one-sided legal luminaries, mga bullshits. Di ba? Tulad ni... Sige, go. Ano yan? Tulad nung abogado, nakalimutan si Andres, Attorney Andres sa ICC, kung paano tayo gawing tanga. Di ba? Yung si International Court daw, hindi raw foreign court ang international. Putang ina mo, paki namin. Bakit? Kung international court siya or foreign court siya, is it part of the Philippine judiciary? Neither. Di ba? Di pa rin siya kahit foreign court yan, kahit international court yan, kahit pasabihin mong court yan ng universe, di ba? Ang problema, hindi siya local court. Di ba? Hindi siya local court. O kung hindi siya local court, wala siyang karapatan na i-overtake ang local laws natin, ganyan. Anyway, may sasagutin lang ako dito kay Ramiro. Sabi niya, tanong lang po, kung alam ng 18 Marines, ex-Marines na pera ang dinideliver nila, bakit sila sumusunod sa utos? Willing sila gawin yung utos, sabi ni Ramiro Santos. Nagtatrabaho nga sila until hindi na nga nila kinakaya yung trabaho nila. 'Di ba? Ito naman si Ramiro Santos, ang sinasabi mo ba na dapat hindi magkakamali ang isang tao, dapat perfect siya? Dapat at the onset, these people are former men in uniform. Wala na nga sila sa serbisyo. Okay? So ang trabaho sa kanila, ang opportunity sa kanila is really to be part of yung mga ganito na, mag-bodyguard, ang pangalan nito, mag-bodyguard sila, mag-trabaho sila sa Senate, mag-trabaho sila sa Congress. Ganun yung option talaga nila. Okay? Kaya sasabi nila, dapat kung alam nilang mali, ba't nila sinunod, etc., etc. Kaya nga nila inaano ngayon eh. Ano bang ginagawa nila ngayon? Diba? Ano bang ginagawa nila ngayon? Diba, ginagawa pa rin ba nila yung illegal? Nakonsensya nga sila. Kasi nga parang putang ina, nagkakagulo sa flood control Pagkatapos kami, ang dami-dami namin dinideliver na pera. Malamang galing to sa korupsyon. O kaya nga silang sasalita ngayon.
Diba? Ma'am Joy, pwede OMG, ako... sundalo yun, chief nila president, anong klaseng tanong yan? Malamang susunod sila, sabi ni Robinson. Correct. Masyadong stupid. Ito actually, ito yung linya kasi ni Erwin Tulfo. Na sinasabi niya na parang, kung ganun pa, hindi, bobo kasi ito si Erich Tulfo. Tanga talaga to si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, pinakabobong tao talaga. And ito yung, kaya dapat talaga matalino ang audience. Dapat talaga hindi kayo nadadala doon sa mga oratorical kineso ng mga, yung parang, magsalita, parang, wow, grabe ang conviction, ganyan, pero wala naman talagang substance. Wala naman talagang substance yung sinasabi. Ngayon, etong si Erwin Tulfo, yung opening statement niya doon sa fake Blue Ribbon Committee hearing niya, isa sa mga sinabi niya doon is, kapag itong 18 Marines daw are not the good ones. Hindi raw hero yung mga yan. Kasi parte daw sila ng sindikato. Kung di ka pala putang ina mo ang Erwin Tulfo ka, putang ina mo, ba't sila nag-whistleblow? Diba? Bakit sila nag-whistleblow? Hindi na nga sila part, kaya nga sila umalis, kaya nga sila nagsalita. Ano ba ang konsepto ng mga state witness? Di ba yung mga state witnesses, yan yung mga tao na parte naman talaga ng krimen. Pero hindi sila yung most guilty. Pero kanilang mga testimony is very, very crucial in order to understand the grander scheme of the crime. Kamputang ina mo ka, legislator ka pa naman, Erwin Tulfo, hindi mo alam. Diba? So ngayon kayo, Ramiro Santos, so kayong tatanga-tanga. Sko po, kaya kayo napagloloko ng mga korap eh. Kaya nakapaglolo ko ng mga korap eh. Ba't sila sumunod? Kaya nga sila whistleblower. Ano bang pagkakaintindi mo sa whistleblower? Kayo nakikinig kayo kay Erwin Tulfo, kaya tatanga-tanga rin kayo magtanong. Ano ba ang konsepto ng whistleblow? Same lang din yan sa mga tauhan ni Napoles, naging witness. Correct! Diba? Sabi ng 18 Marines, akala nila galing lang sa negosyo ni Saldi yung mga dinideliver ng pera until pumutok yung flood control. Doon nila na-realize na galing sa anomaly yung mga dinideliver nila. Sabi ni Magical. Yeah, I heard that explanation before eh. Kasi parang sobrang dami na nga, sobrang massive nung mga pera. Ganon. So kumbaga parang, yun na, parang may namamatay na eh. Nare-realize na nila na parang putang ina, matindi to, grand scheme ito. 'Di ba? Ayun. Anyway, Rain, meron ka ba gusto idagdag? Meron po dito kay Mendalo. Yung po sa sinabi nyo na bakit sila paniniwalaan, part nga sila ng sindikato. Exactly. Part sila eh. Naging part sila nung scheme. Kumbaga, sila yung naka-witness nun. Bakit yung flood control hearing mo naging focus to discredit the witnesses instead of finding out sino yung mga nagnakaw. Yung hearing kahapon, hindi ko masasabing flood control hearing yon. Naging paglilinis yon ng mga pangalan yung mga gusto ko kayong murahin, mga fake BRC kayo. Kayo yung naging, kumbaga yung hearing kahapon, hindi about to find out the truth for the Filipino people. Yung nangyari kahapon ay para linisin ng mga pangalan yung puro naman putik, di ba? At huli na lang pong point, yung kay doon sa nagsasabi na ang tawag dito, na yung 80 Marines daw, ba't daw sila sumunod sa utos? Trabaho nila na sundin yung boss nila. Ngayon, di naman nila alam na yung mga dinedeliver nilang pera, nilakaw pala sa gobyerno. Tatanong ba nila yung boss, saan po galing tong pera? Bago po namin deliver, confirm nyo po muna sa amin, saan nyo po dinili. Tanga ba sila para gawin yun? Ay, yung mga tanong nito, mga ito nakakatawa no?
Mga parang just to serve their own... Parang they are treating the 18 Marines as if meron silang liberty to liberty to do what they think is right. Eh mga empleyado nga lang, to mga utusan lang naman tong mga to. Nandun sila for specific work. O pagka ikaw, kunwari, sabihin sa'yo ng boss mo, okay, everyday i-stamp mo tong papel. Ganyan. Ngayon, pagka yun yung trabaho mo, ang purpose pala ng trabaho na yun, yung kada stamp mo na yun, is ibig sabihin pala nun, merong isang punong puputulin. Eh, ikaw ang ginawa mo, stamp ko to ng bongga-bongga, marami, ganyan-ganyan. Nag-stamp ka, 1 million. Ibig sabihin, 1 million pala ang punong puputulin. Eh, kung hindi mo naman alam eh. Kasi nung pumasok ka sa trabaho, yun yung duty mo. Diba? Pagkatapos ngayon, ang gustong gawin ito nila Ramiro, na parang, hindi, nung pumasok siya yan, dapat ganyan, dapat di niya ginawa, etc., ganyan. Eh, paano kung di mo alam? Diba? Trabahador ka lang naman. It is not as if you have the full liberty to do what you want. Kasi nga, trabahador ka lang eh. Meron kang job description eh. Kung ang job description mo mag-deliver ng maleta, mag-deliver ka ng maleta. Diba? Ang importante dyan, at the time na nalaman mo na something is wrong, nanatili ka ba doon? And doon lumalabas yung bravery ng 18 Marines. Kasi na-realize nga nila na putang ina. Nung pumutok yung flood control, di ba yun yung sinasabi rin nila? 2025, di ba? Tumigil na sila dun sa kanilang mga pinagagagawa. Nagsalita na si Orly Gutesa, nagsalita na yung 18 Marines. May konsensya sila, nagpakita sila ng konsensya nila. Ngayon kung sasabihin ninyo na, hindi kasi ba't ibig sabihin, umokay sila sa... Kung wala silang konsensya, hanggang ngayon, nagdi-deliver pa rin sila. Ayus-ayusin nyo yung mga tanong ninyo. Mga kasi, yung mga ganyan, akala nyo curious question lang, pero it's very, very insulting. Sa totoo lang. Very, very insulting. So yung mga ganyan, no, sorry ha, pero yung mga ganyan kasing klaseng tanong, dapat yan matandaan ninyo eh, kung bakit insulting yung mga ganyang tanong, para hindi nyo na inuulit at maging mindful kayo sa mga sakripisyo ng kapwa nyo Pilipino. Di kayo bastos. Ganun, bakit kung alam nila, dapat di nila ginawa talaga? Lahat ng ginawa mo sa buong buhay mo at the onset, alam mong mali. Diba? Umayos kayo sa mga katanungan ninyo, umayos kayo sa huwag kayong maging insensitive sa sakripisyo ng mga kapwa nyo Pilipino para mapabuti yung bansa. Meaning may guilt pa sa katawan ng 18 Marines. Correct. Diba? Ayun. Anyway, Ray, meron ka pang gusto idagdag para Last na po yung kay Alan Cayetano. Gusto ko lang po i-point yun na siya yung inimbita para magsalita as Senate President dun sa isang event ng Filipino-Chinese anniversary. Napanood niyo na po yan, Ms. Joey. Siya yung nagsalita dun, and when the host introduced Alan Cayetano, sinabi doon, Senate President Alan Cayetano. Kaya nakakatuwa, 'di ba? So, yun po. Nakatuwa lang ako kasi parang okay, nagkaroon tayo ngayon ng karagdagang nagli-legitimate sa pinaniniwalaan natin na ang Senate President na legal Senate President ay si Senate President Alan Peter Cayetano at hindi si Win Gatchalian. Yun lang po. Maraming salamat mga kababayan. Correct. Si Win Gatchalian, supposedly dapat si Win Gatchalian yung Philchi di ba? Ayun. Anyway, sabi ni Strictly, gusto ko kasi nila infallible heroes bago nila itrato with right respect. Remember Jose Rizal, guys, he's into his cousin pero he's our national hero. Get a grip, mga fake moralizers, mga kupal. Sabi naman ni binawi naman ni Ramiro, sabi ni Ramiro, sorry po sa tanong, hindi po kasi ako updated sa lahat ng statements nila, DDS po ako. It's not about being updated or not, Ramiro. Okay, accepted yung apologies mo. Ganyan. Wala kang problema dyan. Pero sinasabi ko sa'yo, Ramiro, respetuhin mo ang mga sakripisyo ng kapwa mo Pilipino. Hindi mo kailangan maging updated para maging sensitive. Tingin, Bill. Hindi mo kailangan maging updated para maging sensitive. Yung fact na tinatanong mo kung bakit
Ay, hindi. Ba't nila ginagawa? Alam nilang mali. Ganyan-ganyan. Hindi mo na kailangan maging updated dyan eh. Kailangan mo lang maging sensitive. O, so next time, sana, wag kang ganun. Kasi dinidisregard mo yung sakripisyo ng 18 Marines eh. Pagka ganun yung line of questioning mo, Ramiro. O, so consider mo na lang na, o sige, o di at least natuto ka ngayong araw na to. 'Di ba? Ayun. Maraming negosyo si Saldico. So, di pa na-realize ng 18 Marines yan na anomaly. Good morning. PGMA Ira Alan is back. So, asa ng PGMA Ira Cheese? Kahit nung panahon ni PRRD, wala siyang ambag. Actually, for quite some time, Cheese Escudero is one of my most hated politicians. Kasi yung alam mo pag nagsasalita siya, yung parang yung pwede mong gamitin ng isang sentence, pwede mong explain ng isang sentence. Parang sinasabi niya, ang kulay ay pula. Ganun. Ang kulay ay kulay rosa sa may bahid ng Kineso. Ito ay nagbibigay liwanag sa pusong malungkot. Alam mo yung mga ganun. Papalabukin niya. Oo, tama si Rain. Correct. Ganon. So ayoko talaga dyan kay Cheese Escudero before. And then tumakbo siyang governor ng Sorsogon, in which, to be fair sa kanya, parang marami naman siyang naiambag sa Sorsogon at that time. So, ayun. So parang after that, sige na nga. Parang, sige na nga. Di mo alam kung ano ba siya magsalita. Ganun ba siya sa bahay na paputol-putol niya. Ayun. Sabi niya, tama ka dyan, Makata. Sabi ni Dennis, pero may Makata na masarap pakinggan eh. Si Cheese Escudero, alam mo, binubullshit ka lang. Ayun. Si Cheese Escudero, alam mo, binubullshit ka lang niya. Tanga itong NBI, matibag, 5M pinamigay sa Brave 18, napaka-imbento. Totoo. Anong gagawin natin pag nalaman natin na nagsisinungaling siya? Anong maging liability ni Matibag, di ba? Diyan sila tatamaan ng concrete na usurpation pag nag-contempt, sabi ni Ignis. True! True! Pero kasi, patang panindigan nyo. Sabi nyo, legal kayong BRC eh, di ba? Sabi nyo, legal kayong BRC eh. Ayan.